Kakainin ko kayo ng buhay. Ito ang mga ilan sa huling babala ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga responsable sa pagpapasabog sa Davao City nito nakaraang September 2, 2016 na ikinamatay ng 14 na tao at ikinasugat ng 67 iba pa. At dahil dito, idiniklara ng Pangulo ang state of lawlessness. State of lawlessness, no? Ito yung kumbaga yung police at saka military nasa full alert status. So walang nagbago sa trabaho namin, pero makikita natin na nandagdagan lang yung checkpoints. Then meron tayong nadideploy na mga tao sa matataong lugar, especially ports, entrance and egress ng ating lugar. Sa layong puksain ang iligal na droga at korupsyon sa loob ng 6 na buwan, ang Pilipinas at si Pangulong Duterte ang madalas sentro ng atensyon at laman ng mga balita hindi lamang dito sa Asia kundi maging sa iba't ibang dako ng mundo. At lalo pang umugong ang pangalan ng Pangulo dahil sa trahedyang naganap sa Davao nitong mga nakaraang araw. One thing I'm sure about this bombing in Davao is this is brought up by those people who are against the advocacy of depleting drugs or illegal activities. I know this time it may be critical, it may sound very threatening. They said threat, probably they're doing it just to somehow tell the president that he should stop the advocacy of depleting drugs. Change is coming. Subalit, maaasahan pa kaya natin na mangyayari ito kapag may pagbabanta sa seguridad at katahimikan ng bansa tulad na lamang nitong naganap na pagpapasabog mismo sa lugar ng Pangulo sa Davao City. Yung nangyari sa Davao bombing incident, it is one of the signs of time, I believe. The increase of violence and terrorism. Now we are living in the battleground. You know? There is a great controversy between good and evil. The only way an evil to triumph is when good men do nothing. We are not just fighting against corrupt leaders and their followers, but we are fighting against darkness and this evil forces. Ang assurance ay nasa Panginoon talaga. Then I believe that human effort and plus divine power equals success.